Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya kitang nakatingin na ako sa kanya. Tititigan mo na lang ba ako? Sambit niya habang sinusuot ang pantulog niyang damit. Malakas talaga ang pakiramdam niya. Alam niyang nasa kanya mga mata ko. You're still sore, that's why I don't want to sleep beside you. Sagot ko sa kanya. I'm okay. Tatabi ka lang naman, diba? Hindi ko naman sinabing may gawin tayo. Umupo siya ulit sa kama pagkatapos ay humiga. Tumagilid siya at humarap sa akin habang nakaunan sa kanyang kamay ang kanyang ulo. Hindi ka pa talaga tatabi? Matutulog na ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Napalunok akong muli siya na mismo ang umalok sa akin na tabihan siya. Tumayo ako at binitbit ang unan ko. Umikot ako sa kabila at inilagay ang unan sa tabi niya upang magsilbing harang pagkatapos ay humiga na ako. Mabuti na lamang malaki ang kama kaya kahit papaano ay may space pa rin ako. Mula rito ay amoy na amoy ko ang mabango niyang buhok. Nakatiya ako sa kisame at nakatalikod pa rin siya sa akin. Lysander? Mahinang sambit niya. Ano yon? Humarap siya sa akin at 2 dangkal na lamang ang layo ng mukha niya sa akin. Pero nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Kinuha niya ang unan sa gitna namin at itinapon yon. Pagkatapos ay isiniksik niya ang kanyang sarili sa akin. Nasa dibdib ko ang kanyang mukha at ramdam ko ang malalim niyang paghinga. Matulog na tayo, sambit niya. Paano naman kaya ako matutulog kung sa ganitong posisyon namin ay nagwawala ng alaga ko? Ano yon? May cellphone ka ba sa bulsa? Nagtatakang tanong niya, naramdaman ko ang kamay niyang hinahanap sa hita ko. Nakasuot lang ako ng pajama at wala naman akong bulsa. Mabilis kong hinawakan ng kamay niya dahil kung saan na ito napupunta. Sinasadya mo ba talagang pahirapan ako? Mabigat ang paghinga ng tanong ko sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ko. Nahihirapan ka na ba? Mahinang bulong niya sa akin. Kasasabi ko lang napipigilan ko ang sarili ko pero hindi ko na talaga kaya. Unti-unting inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at kinintalan ako ng magaan ng halik. Good night, baby. Nakangiting sabi niya sa akin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili kaya't mabilis kong kinabig ang kanyang batok upang mahalikan ko ang matamis niyang labi na kanina ko pang gustong matikman. Kung kagabi ay napasunod ako ng drugs na itinurok sa akin, ngayon ay kusa na nagre-response ang aking katawan sa mainit niyang halik na gumagalugad sa loob ng aking bibig. Nagsimulang uminit ang aking katawan kahit malamig sa buong kwarto. Pakiramdam ko ay nag-aapoy kaming dalawa sa ibabaw ng kama. Pareho kaming nalulunod sa pagnanasa ng bawat isa at ramdam ko ang pag-iingat sa bawat kilos niya. Ganitong-ganito ang rumehistro sa utak ko na maghapon kong iniisip. Akala ko ay kaya niya akong tiisin. Pero sa huli, naakit pa rin siya sa aking kagandahan. Kahit masakit pa rin ang aking katawan, ay handa ako sa mangyayari ngayong gabi. Ayoko naman si Lysander lang ang makakaalala ng lahat ng detalye. Kung paano kami mainit na nagtali kagabi at hinahanap din ang aking katawan ng haplas niya. Sigurado ka bang nasa tamang katinoan ka? Hingal niyan tanong sa akin na maghiwalay ang labi namin. Gusto mong malaman kung oo? Nakangiting tanong ko sa kanya. Hindi ko na siya hinayaan sumagot at bumangon ako upang itihaya. Anong gagawin mo? Huwag mong tatanggalin ang kamay mo dyan. Kung hindi, game over. Banta ko sa kanya. Itinaas ko ang 2 kamay niya sa taas ng ulo niya at pinigilan ko ng isang kamay. Sumakay ako sa matigas niyang tiyan at tinaas ang suot niyang puting t-shirt at itinali ko sa kanyang 2 kamay. Bumigat ang paghinga niya at napakagat siya sa kanyang labi. Tinukso kong halikan ang kanyang labi. Dampi lang sa una pero humabol ang labi niya. Kendra. Mahinang sambit niya. Itinapat ko ang aking hintuturo sa kanyang labi. Shh! Let me make you crazy this time. Nakangiting sabi ko sa kanya, inumpisahan ko siyang halikan sa kanyang labi. Ibinuka niya ang kanyang bibig at malaya akong naipasok ang kumakatok kong dila
Hindi pa rin ako marunong humalik, sinunod ko lang paggalaw ng labi naming dalawa. At isa pa, nanonood din ako ng mga mature movies, kaya kahit paano ay nakikita ko kung anong ginagawa kapag nasa ganitong sitwasyon. Sobrang bango niya talaga. At syempre, masarap din siyang humalik. Bumaba ulit ang aking labi sa kanyang dibdib at nagsimula ng kumiwal ang kanyang katawan. Nang mapadako ang aking mga mata sa kanyang dibdib, tumingin ulit ako sa kanya. Nakaawang ang kanyang labi. Wala pa akong ginagawa pero nag-e-enjoy na siya. Paano pa kaya kung gawin ko ulit ang ginawa ko kagabi na hindi ko akalain na magagawa ko? Oh, Kendra. Humihingal na siya at ramdam kong hindi na niya matitiis na hawakan ko. Kendra, I can take it any... Oh, shit. I'm yours and you're mine. Kapag may ibang lalaking umawak sa'yo, papatayin ko sila. Tandaan mo yan. May pag-angkin at pagbabanta niyang pahayag sa akin. Nasa loob ko pa rin siya at wala na yatang balak umalis. Siguraduhin mo lang na you're mine, Lysander. Dahil kapag inulit mong ginawa mo, puputulin ko yung malaki mong... Hindi ko na naituloy yung sasabihin ko nang maramdaman ko ulit. Are you ready for the second round, baby? Nakangising sabi niya sa akin. Lysander. Singhal ko sa kanya nang mag-umpisa na naman siyang gumalaw sa ibabaw ko. Hindi pa nga ako nakaka-recover ang katawan ko sa panginginig ay umaarangkada na naman siya. Siguradong hindi na ako makakalakad nito bukas. Hi. Nakangiting bungad niya sa akin. Kung makangiti akala mo isinapian ng anghel. Sinubukan kong tumagilid dahil nakatihaya ako nakahiga. At nasa tabi ko siya nakahiga rin habang nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang kamay. At nakatitig sa akin. Anong nakain mo at ganyan ka? Ang creepy mong umiti parang may hindi ka gagawing maganda sa akin ah. May pagdududa kong tanong sa kanya. You forgot? I ate you last night. Turan niya na ikinapula ng mukha ko. Nagtago ako sa kumot upang hindi niya makita ang pamumula ng mukha ko. Hey, why you're hiding? Hinila niya ang kumot at pinigilan kung huwag niya ako makita. Wala pa rin akong saplot at naramdaman ko na lamang ang pagpatong niya sa ibabaw ko. Lysander! Singhal ko sa kanya. Ang sakit pa ng katawan ko. Angil ko pa para tumigil siya sa pangungulit sa akin. Sumeryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin. What? Kunot na akong tanong sa kanya. Let's get married today. Sambit niya na ikinagulat ko. Naitula ko siya at umupo ako sa kama habang hawak ko pa rin ang kumot na nagtatakip sa aking katawan. Bakit ba ang hilig mo sa mabilisan? Hindi ba pwedeng bagalan natin? Hindi pa nga tayo isang buwan na magjowa, kasal na agad ang gusto mo. Litanya ko sa kanya. Hindi naman sa ayaw kong pakasalan siya pero parang pakiramdam ko may kulang pa sa amin. At isa pa, hindi pa namin lubusang kilala ang isa't isa. Ayaw mo magpakasal sa akin? Paano yung nangyari sa atin? Kunot noon na tanong niya. Lysander, kung dahil lang doon kaya mo ako pakakasalan, Kalim, I love you. Gusto kitang pakasalan dahil mahal kita, Kendra. Sa tingin mo ba aangkinin kita kung hindi kita gusto? Ano pa bang kailangan kong gawin para pumayag ka? Sinabi ko na sa'yo noon na hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy. Kaya nga nang makita kita sa auction, ay pinahanap na agad kita. Ngayon lang ako nagkaganto, Kendra. Kung hindi pagmamahal ang tawag dito, ano? Naumid ang dila ko sa sinabi niya. Napatitig na lamang ako sa gwapo niyang mukha. Ngunit mas gwapo talaga siya kagabi. Bigyan mo ako ng isang linggo para mag-isip? Masyadong matagal yun, Kendra. Putol niya sa akin. 1 oras lang, Lysander. 1 oras lang ang ibigay mo sa akin para makapag-isip ako sa biglaan mong proposal. Tapos mamaya, sasagutin ko ang tanong mo. Sabi ko sa kanya. Masyadong apurado, takot na takasan ko ulit. Lumaki ang ngiti niya sa labi dahil sa sinabi ko.
Teka, paano mo ako pakakasalan ngayon wala pa naman tayong mga papeles at seminar? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I can handle that. Oo lang hindi hingi kong sagot mula sa'yo so that we can proceed to the ceremony. After our wedding. Saka na lang tayo pupunta sa inyo for formality. Dagdag pa niya. Mukhang hindi talaga niya ako tatantanan sa mga kalokohan niya. Mabuti pa maligo ka na at magbihis ka na rin ng maayos na damit. Sa labas ako nag-set up ng almusal natin para maarawan ka naman. Wika niya sa akin bago siya tumayo at lumabas. Sinunod ko na lamang siya at pumasok na rin ako sa banyo. Pagkatapos ng 20 minutes ay lumabas na rin ako. Nagbihis ako ng dress na kulay yellow at hanggang tuhod ang haba at inipit ko ng patas ang aking buhok. Naglagay na kaunting pulbos bago ako lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng main door ay nakita ko siyang nakatayo sa harapan, kanina pa siguro niya ako hinihintay. Kinuha niya ang kamay ko at dinala niya ako sa malaking puno. Nasa ilalim nito ay kahoy na mesa at upuan. May pagkain din sa mesa. Inilibot ko ang aking tingin at pansin kong mas dumoble ang kanyang mga tauhan. Lysander? Ano yun? Nilagyan niya ako ng pagkain sa plato. Bakit ang dami mong tauhan? Ano ba talagang trabaho mo? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin kaya napatitig din ako sa magang kulay gray na mata niya. May tiwala ka ba sa akin? Nagdadalawang isip na tumango ako sa kanya. Kung ganon, saka ako nasasabihin sa iyo lahat. Sa ngayon ay, gusto kong sa akin ka lang mag-focus. At ganon din ako sa iyo. I want a baby as soon as possible. Nalaglag sa bibig ko ang sinubo kong hotdog at masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya. Ano ba? Ano bang palagay mo sa akin? Naunawaan ko na ayaw mong magpaligoy-ligoy pero kung humihili ka ng baby na ura-urada, ano palagay mo sa baby? Instant camera na kapag pinindot mo, lalabas agad ang picture? Inis na sabi ko sa kanya. Akala mo kung makahingi sa akin ng anak, daig pa nang hihingi ng condiment sa kapitbahay ay? Napakamot siya sa kanyang ulo at tinitigan ako. Sorry na, huwag ka na magalit. Kaya ako lang naman nasabi yun kasi gusto kong magkaroon na tayo ng baby habang bata ka pa. Para okay lang kahit madami. Napatayo na ako sa kinauupuan ko. Kung gusto mo pala ng madaming anak, dapat inahing baboy ang asawahin mo. Angil ko sa kanya. Akmang lalayasan ko na siya pero mabilis niya ako nahila kaya napaupo ako sa kanyang kandungan. Iniyakap niya ang kanyang kamay sa aking bewang at inilagay niya ang kanyang baba sa pagitan ng aking leeg. Sorry na talaga. Sige, maghihintay na lang ako. Huwag ka na magalit. Lalo ka nagiging hot kapag nagagalit ka. Bulong niya sa tenga ko na ikinataas ng balahibo ko. Kapag ganito na naglalambing na siya, mabilis na niya ako napapakalma. Pakiramdam ko tuloy, ang rupok-rupok ko na. Dati naman, marami din ako manliligaw, payaman at payabangan pa. Pero ni isa walang pumasa sa akin. Bukod tanging siya lang sa una kong tingin sa auction na nakakuha ng atensyon ko at hindi ko akalain na malayo na ang narating namin sa maikling panahon na magkasama kami dito. Sige na, patatawarin na kita pero itigil mo na yung kakasinghot mo sa akin at kakahawak mo sa tiyan ko at baka kung saan na naman yan makarating. Banta ako sa kanya na ikinangiti niya. Kinuha ko ang kamay niya upang makatayo ako sa kandungan niya. Pagkatapos namin kumain ay umakyat at nanatili kami sa upuan habang pinagmamasdan ng pagtaas ng araw. Kendra, tapos na ang 1 oras. Sigurado sa mga oras na to ay papunta na rin ang pari na magkakasal sa atin. Maaari ko na bang makuha ang sagot mo? Tanong niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at lumakas ang hangin sa paligid. Nagpatakan ng mga tuyong dahon ng sampalok. Hinarap niya ako sa kanya at tumitig siya sa mga mata ko. Kendra, will you marry me? Napabuntong hininga ko dahil sa tingin ko, hindi na rin ako makakahindi. Gusto ko siya and we are both compatible with each other. At hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng karupukan ko pagdating sa kanya. Pero dahil nandito na rin naman kami, at ayaw niya namang patagalin pa ang stage namin dalawa, nagpa siya akong pumayag na magpakasal sa kanya. Yes, Lysander. Really? Oo nga, ang kulit. Kaagad niya ako niyakap.
Alam kong masaya siya sa sagot ko. Kahit ako man sa loob-loob ko, ay masaya akong sagutin siya ng oo. See you later. Paalam niya sa akin paghatid niya sa akin sa dati kong kwarto. Nang pumasok ako ay nagulat ako sa aking nakita. Isang life-size mannequin na nakasuot ng simpleng wedding gown. At nang mapadako ang mata ko sa kama ay naroon naman ang isang pares ng flat shoes at katabi nito isang flower crown. Naroon din ang bouquet ng red roses na dadalhin ko mamaya. Buong akala ko ay hindi siya handa para mamaya pero naplano na pala niya ang lahat. Paano na lamang kung tumanggi ako hinasayang lahat ng effort niya. Nilapitan ko ang wedding gown. Hindi ito kasing laki ng mga makikita sa fairy tale like wedding. At may pagka-conservative pa rin dahil sa minimalist gown design ito at gawa din sa high-quality matte crepe ang features. A modern square neckline that's offset by a billowy sleeve and dreamy skirt. Mamayang 5:00 pa ng hapon ang kasal namin, kaya may panahon pa ako para mag-beauty rest. Naligo muna ako sa bathtub. Pagkatapos ng kalahating oras ay umahon na ako at nagbanlaw. Nagsuot ako ng bathrobe at pinatuyo ko ang aking buhok. Kinuha ko ang isang makeup box na nasa ibabaw ng vanity mirror upang buksan ito. Para makapaglagay ako ng kolorete sa aking mukha. Inabot ako ng 30 minutes sa mukha pa lang dahil sinigurado ko talagang pak na pak ang aking makeup. Kaya minadali ko na rin ang pagtapos ng aking buhok dahil malapit ang bumaba ang araw. Itinali ko ito pataas ang aking buhok at naglaglag lang ako ng kaunti sa gilid ng aking mukha at kinulot ko ng bahagya. Pagkatapos kong pagmasdan ng maganda kong mukha, ay tumayo na ako sa upuan upang magpalit ng wedding gown. Pagkatapos kong i-zipper ang likod ng aking wedding gown, ay tinignan ko naman ang aking sarili sa malaking salamin. Masarap sa pakiramdam at magaan lang ang tela tamang-tama pa sa aking magandang katawan. Huli ko ang sinuot ang flat heels kong sapatos. Kapag nakita ko ni Lysander, siguradong lalo yung mababaliw sa kagandahan ko. Excited na talaga akong makita siya. Hindi ko alam kung sa labas lang ba kami ng bahay magpapakasal dahil mabilis lang naman sa kanya ang lahat. Maya-maya pa ay napatingin ako sa veranda dahil narinig ko ang sunod-sunod na ingay ng helicopter. Siguro naghahanda na sila para sa kasal namin para mamaya. Napangiti ako habang iniisip ang mga mangyayari. Daig ko pa ang teenager na kinikilig. Hindi ko inakalang sa maiksing panahon ay mararanasan ko ang lahat ng ito. Totoo nga siguro ang kantang Love Moves in Mysterious Ways. Hindi mo alam kung kailan ito darating. Matagal ko rin na inantay na ma-in love ang pihikan kong puso at sa isang lalaki pang yummy na yummy pa. Syunga, pareho lang yon. Basta. Nagulat ako nang biglang pumukas ang pinto. At bumungad si Larry sa akin, nakasuot siya ng puting polo na may jumper bell. Iskendra, kailangan na nating umalis. Natataranta niyang sabi sa akin. Nabitawan ko ang bouquet, nakakadampot ko pa lang. Bakit? Seryosong tanong ko sa kanya. Mamaya ko na ipapaliwanag. Kailangan na kitang maitakas. Yun ang utos ni Lysander. Nagmamadali niyan sabi sa akin na lalong ikinakunot ng noo ko. Nababahala na rin ako dahil sa ikinikilos niya. Hanggang sa narinig na namin ang umaalingaw-ngaw na putukan sa labas. Miss Kendra, tara na! Kailangan kitang mailayo dito. Akmang hihilahin niya ako pero umatras ako. Sabihin mo muna kung ano nangyayari. Pagmamatigas ko. Ayoko sa plano niya at hindi ako susunod sa kanya. Ang kapatid at tauhan ni Naoki Moto, narito sila upang maghigante. At marami sila mga kasamang mga tauhan. Sunod-sunod na rin ang pagdatingan ng chopper sa kayang mga tauhan nila upang masigurong matatapos nilang buhay ni Lysander. Imporma niya sa akin. Gusto ni Lysander na itakas ako dito at harapin ang kalaban na mag-isa. Yun ang hindi ko mapapayagan.